Sa isang maliit na baryo sa Ilocos Sur, nakatira si Aling Becca, isang mabait at masipag na babae na gumagawa at nagbebenta ng suka. Mahirap ang buhay ni Aling Becca. Mahina ang kita mula sa pagbebenta ng suka at madalas siyang kulang sa pera. Mayroon siyang 2 anak na nag-aaral sa high school, sina Andeng at Lenlen. Ang kanyang asawa naman ay nagtatrabaho bilang karpintero sa isang konstruksyon sa Maynila. "Nay, kailangan ko po ng bagong sapatos," sabi ni Lenlen isang gabi habang naghahapunan sila ng adobong kangkong at pritong isda. Nakayuko ito at tila nahihiya sa kanyang sinasabi. "Tama si Ate Nay. Baka pwede rin po akong makabili ng bagong bag. Sira-sira na po kasi itong gamit ko," dagdag ni Andeng na may halong pag-aalinlangan sa boses. Napabuntong hininga si Aling Becca. "Alam nyo mga anak, alam kong kailangan nyo ang mga iyan. Pero sa ngayon, konti lang talaga ang kinikita ko sa pagbebenta ng suka. Pero sisikapin kong mag-ipon para makabili tayo ng mga kailangan nyo." Nakikita sa mga mata ni Aling Becca ang pag-aalala at pagnanais na matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Bagamat masaya siya na nasa paaralan sila, ang kanyang puso ay laging nag-aalala sa kanilang kalagayan. Alam niyang kailangan niyang magdoble kayod upang mapanatili ang kanilang pag-aaral at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. "Nay, okay lang po kami ni Andeng. Alam po namin na ginagawa niyo ang lahat para sa amin," sabi ni Lenlen, sabay ngiti upang mapasaya ang ina. "Huwag po kayong mag-alala, maghihintay kami hanggang magkaroon kayo ng sapat na pera." "Oo nga po Nay," sabat ni Andeng. "Tutulungan ko po kayo bukas sa palengke para mas marami po tayong mabenta." Napaluha si Aling Becca sa kabaitan ng kanyang mga anak. "Maraming salamat mga anak, mahal na mahal ko kayo. Pagtutulungan natin ito." Kinabukasan, habang nasa palengke si Aling Becca, iniisip niya kung paano pa niya mapapaunlad ang kanyang negosyo. "Paano kaya ako makakakuha ng mas maraming mamimili?" tanong niya sa sarili. "Kailangan ko pang maghanap ng paraan upang mapansin ng iba ang aking suka." Sa kabila ng kanyang mga pag-aalala, pilit pa ring ngumingiti si Aling Becca sa mga mamimili. "Bili na po kayo ng suka. Masarap at mura lang," sigaw niya sa mga dumadaan. Habang nagtitinda, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa na si Manuel. "Mahal, kumusta na kayo dyan? Pasensya ka na at hindi ako makauwi ngayong linggo. Marami pa kasing trabaho dito sa Maynila," sabi ni Manuel, halatang pagod ang boses. "Okay lang Manuel. Nauunawaan ko naman. Huwag kang mag-alala sa amin dito. Kaya namin ito," sagot ni Aling Becca, pilit pinapawi ang lungkot sa kanyang boses. "Nakakainis lang talaga. Gusto ko sana kayong makasama. Gusto ko nang makita ang mga bata," sabi ni Manuel, bakas ang pagkabigo. "Manuel, mahalaga na mayroon tayong hanap buhay. At alam kong ginagawa mo ito para sa atin. Mag-ingat ka dyan at lagi kang magdasal," paalala ni Aling Becca. "Oo mahal, miss na miss ko na kayo. Mag-iingat kayo riyan," sabi ni Manuel bago ibaba ang tawag. Matapos ang pag-uusap, nagpatuloy si Aling Becca sa kanyang pagtitinda. Sa bawat bote ng suka na maibenta, iniisip niya ang kanyang pamilya at ang pagnanais na may angat ang kanilang buhay. Bagamat mahirap, nananatili siyang positibo at mayroong pag-asa. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang biyenan na si Lola Charo. "Becca, bakit ang tagal mo? Ang dami pang gawaing bahay dito. Palagi ka na lang wala. Anong klaseng nanay ka ba?" sigaw ni Lola Charo, puno ng galit. "Pasensya na po inay. Kailangan ko lang po talagang magtinda ng suka para may maipakain ako sa mga anak ko," paliwanag ni Aling Becca, pilit na pinapakalma ang biyenan. "Huwag kang magdahilan. Kung masipag ka lang sana, hindi tayo naghihirap ng ganito," sagot ni Lola Charo na may halong paghamak. Sa kabila ng masakit na mga salita, nanatiling tahimik si Aling Becca. Alam niyang kailangan niyang magtiis para sa kanyang pamilya. Sa kanyang puso, naniniwala siya na darating din ang araw na makakaahon sila sa hirap. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy si Aling Becca sa pagbangon araw-araw. Sa bawat hakbang at desisyon, iniisip niya ang kapakanan ng kanyang pamilya. Puno siya ng pag-asa na darating ang araw na maaabot nila ang kanilang mga pangarap. Araw-araw, si Aling Becca ay gumigising ng maaga upang maghanda ng mga bote ng suka. Alas 4 pa lang ng umaga, bumabangon na siya upang simulan ang kanyang trabaho. Pinakikinggan niya ang tunog ng mga insekto habang inilalagay ang mga bote sa kanyang lumang kariton.
Napakaaga na naman akong bumangon, bulong ni Aling Becca sa sarili habang naglalakad patungo sa palengke. Pero kailangan kong magsikap para sa aking pamilya. Pagdating sa palengke, sinalubong siya ng mga nagtitinda ng gulay at prutas. Magandang umaga Aling Becca, bati ng isang tindera ng gulay. Magandang umaga rin po, sagot ni Aling Becca. Kumusta po ang benta nyo ngayon? Medyo mahina, pero tuloy pa rin ang laban, sagot ng tindera. Ikaw, kumusta ang benta ng suka mo? Ganun pa rin, konti lang ang bumibili. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Baka sa susunod na mga araw, dadami rin ang mamimili, sagot ni Aling Becca habang pumipili ng sariwang bawang at sibuyas para sa kanyang suka. Pagkatapos niyang mamili, umuwi si Aling Becca at sinimulang gawin ang suka. Pinaghalo niya ang mga sangkap at tiniyak na tama ang proseso upang makuha ang tamang timpla. Habang nagluluto, iniisip niya ang kanyang mga anak. Sana lang, hindi nila maramdaman ang hirap na nararamdaman ko, sabi ni Aling Becca sa sarili habang hinahalo ang suka. Kailangan kong maging matatag para sa kanila. Pagsapit ng tanghalian, dumating si Andeng at Lenlen mula sa eskwela. Nay, may pasalubong po ba kayo? Tanong ni Andeng habang hinuhubad ang kanyang sapatos. Nako, wala akong pasalubong ngayon anak. Pero may inihanda akong sinigang na bangus para sa tanghalian, sagot ni Aling Becca, sabay ngiti. Ayos lang po yun Nay. Masarap naman ang ulam natin, sabi ni Lenlen, tinutulungan ng ina sa paghahain ng pagkain. Habang kumakain, nag-usap ang mag-iina tungkol sa kanilang araw. Andeng, Lenlen, kumusta ang eskwela nyo? Tanong ni Aling Becca. Okay naman po Nay, sagot ni Andeng. Pero kailangan po ng dagdag na bayad para sa proyekto namin. Hindi ko po alam kung saan kukuha ng pera. Napangiti si Aling Becca, ngunit kita sa kanyang mata ang pag-aalala. Huwag kayong mag-alala anak, gagawa ako ng paraan. Kailangan lang nating magtipid at magsikap pa. Pagkatapos kumain, bumalik si Aling Becca sa kanyang trabaho. Napansin niyang nauubos na ang kanyang mga bote ng suka, kaya naman nagdesisyon siyang magtinda ulit sa palengke kinabukasan. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Aling Becca, pumasok si Lenlen sa kanilang maliit na kwarto. Nay, pwede po ba tayong mag-usap? Tanong ni Lenlen, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ano iyon anak? May problema ba? Tanong ni Aling Becca habang hinahaplos ang buhok ng anak. Nay, napansin ko po na lagi kayong pagod. Nahihirapan na po ba kayo? Tanong ni Lenlen, halos maluhan na. Lenlen anak, alam mo, mahirap talaga ang buhay. Pero ginagawa ko ito para sa inyo ng kapatid mo. Gusto kong makapag-aral kayo ng mabuti at magkaroon ng magandang kinabukasan, sabi ni Aling Becca, pilit na pinapakalma ang anak. Salamat po Nay. Nangako po kami ni Andeng na magsisikap kami sa pag-aaral para hindi po mabalewala ang mga paghihirap nyo, sagot ni Lenlen, yamakap sa kanyang ina. Sa kabila ng lahat ng hirap, patuloy na lumalaban si Aling Becca. Sa bawat araw na lumilipas, pinipilit niyang maging masaya at positibo para sa kanyang pamilya. Alam niyang ang bawat bote ng suka na maibenta ay isang hakbang papalapit sa kanilang pangarap na mas maayos at masaganang buhay. Si Aling Becca ay naninirahan kasama ang kanyang biyenan na si Lola Charo. Palaging iritado si Lola Charo kay Aling Becca. Madalas niyang sinisigawan si Becca at tinatawag na pabigat sa kanilang pamilya. Sa kabila ng mga masakit na salita, nananatiling mabait at mapagpakumbaba si Aling Becca. Isang umaga, habang abala si Aling Becca sa pag-aayos ng mga bote ng suka, bigla siyang sinabihan ni Lola Charo. Becca, ano ba ang ginagawa mo? Bakit parang ang bagal-bagal mong kumilos? Tanong ni Lola Charo, halatang inis. Pasensya na po inay. Inaayos ko lang po ang mga bote para siguradong maayos ang pagkakaayos, sagot ni Aling Becca ng mahinahon. Pasensya, pasensya. Araw-araw ka na lang ganyan. Kung hindi ka lang sana pabigat dito sa bahay, baka mas maayos pa ang buhay natin, sigaw ni Lola Charo. Napayuko si Aling Becca, pilit na tinatago ang kanyang luha. Inay, ginagawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko para makatulong. Pero mahirap po talaga ang buhay ngayon. Huwag ka nang magdahilan Becca. Kung talagang may pakinabang ka, bakit ganito pa rin ang kalagayan natin? Wala kang silbi, patuloy na pang-aalipusta ni Lola Charo. Sa kabila ng sakit ng mga salita ng kanyang biyenan, pinilit ni Aling Becca na magpatuloy sa kanyang gawain. Kailangan kong magtiis para sa aking pamilya, bulong niya sa sarili.
Hindi ko dapat sapuan ang aking mga pangarap para kina Andeng at Lenlen. Nang dumating ang hapon, umuwi si Andeng at Lenlen mula sa eskwela. Pagpasok pa lang nila sa bahay, napansin agad nila ang lungkot sa mukha ng kanilang ina. "Nay, may problema po ba?" tanong ni Andeng, halatang nag-aalala. "Wala anak, medyo pagod lang ako sa maghapong pagtitinda," sagot ni Aling Becca, pilit na ngumingiti. "Sigurado po kayo, Nay. Parang may iniisip kayo," sabi ni Lenlen habang inaalalayan ng ina. "Wala talaga mga anak. Ang mahalaga, nandito na kayo at magkakasama tayo," sagot ni Aling Becca, sabay yakap sa kanyang mga anak. "Magpahinga na kayo at maghanda na tayo ng hapunan." Habang naghahanda ng hapunan, muling lumapit si Lola Charo kay Aling Becca. "Becca, siguraduhin mong masarap ang luto mo ngayon," utos ni Lola Charo. "Opo, Inay. Sisiguraduhin ko pong masarap at maayos ang luto," sagot ni Aling Becca. Habang nagluluto, hindi maiwasang mapaluhan ni Aling Becca. "Bakit kaya ganito na lang ang pagtrato sa akin ni Inay?" tanong niya sa sarili. "Ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko. Sana isang araw, magbago ang tingin niya sa akin." Nang maghapunan na sila, tahimik lamang si Aling Becca. Pansin ni Andeng at Lenlen ang bigat ng loob ng kanilang ina. "Nay, gusto niyo po bang tulungan namin kayo bukas sa palengke?" tanong ni Andeng. "Huwag na anak, mag-aral na lang kayo ng mabuti. Ako na ang bahala," sagot ni Aling Becca, pilit na itinatago ang kanyang kalungkutan. Pagkatapos ng hapunan, nag-usap sina Andeng at Lenlen sa kanilang kwarto. "Ate, bakit kaya ganon si Lola kay Nanay? Parang lagi na lang siyang nagagalit," tanong ni Andeng, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. "Ewan ko, Andeng. Pero alam ko, mahal na mahal tayo ni Nanay at ginagawa niya ang lahat para sa atin. Kailangan nating magtulungan at ipakita kay Lola na kaya nating umasenso," sagot ni Lenlen, pilit na pinapalakas ang loob ng kapatid. "Oo ate, gagawin ko ang lahat para matulungan si Nanay," sagot ni Andeng, puno ng determinasyon. Kinabukasan, bumangon muli ng maaga si Aling Becca upang maghanda para sa araw ng pagtitinda. Bagamat alam niyang muli niyang haharapin ang mabagsik na biyenan, nananatili siyang positibo. "Para sa pamilya ko," bulong niya sa sarili habang inihahanda ang mga bote ng suka. Sa bawat araw na lumilipas, pinipilit ni Aling Becca na magtiis at magsikap para sa kanyang pamilya. Alam niyang darating din ang araw na makakamit nila ang kanilang mga pangarap, sa kabila ng lahat ng pagsubok at kahirapan na kanilang pinagdadaanan. Isang araw, habang nagtitinda si Aling Becca ng suka sa palengke, may lumapit na isang matandang babae na tila pulubi. Ang kanyang buhok ay puti na at magulo, at ang kanyang mga damit ay sira-sira at marumi. May dala itong maliit na lata kung saan siya naglalagay ng mga barya na natatanggap. "Magandang umaga po," bati ni Aling Becca habang inaayos ang kanyang mga bote ng suka. "Magandang umaga iha," sagot ng matandang babae, bahagyang nakangiti. "Pwede mo ba akong tulungan? Wala akong makain at kailangan ko ng kaunting barya para makabili ng pagkain." Sa kabila ng kakulangan sa pera, hindi nag-atubili si Aling Becca. Alam niyang kailangan niyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. "Sandali lang po Lola, may konti akong perang natitira dito," sabi niya habang hinuhugot ang kanyang wallet. Habang binubuksan ni Aling Becca ang kanyang wallet, hindi maiwasang makaramdam siya ng kaunting pag-aalinlangan. "Kaunti na lang ang pera ko. Kailangan ko pa itong gamitin sa pamimili ng mga sangkap para sa suka," bulong niya sa sarili. Ngunit naisip niya ang kanyang mga anak at ang aral na palaging itinuturo niya sa kanila ang maging mapagbigay at matulungin. "Heto po Lola, pasensya na po at ito lang ang kaya kong maibigay," sabi ni Aling Becca habang iniaabot ang natitirang laman ng kanyang wallet. Nagtataka si Aling Becca kung bakit parang may kakaibang kislap sa mata ng matandang babae. "Maraming salamat iha, napakabait mo," sabi ng matanda habang tinatanggap ang pera. "Aling Becca, bakit mo binigyan ng pera ang matandang iyon? Wala ka nang panggastos?" tanong ng isa sa mga kapwa tindera sa palengke. "Alam mo ate, kahit konti lang ang mayroon ako, mas mabuti na ang makatulong sa nangangailangan. Naniniwala ako na may magandang balik ang paggawa ng mabuti," sagot ni Aling Becca, ngumingiti. Habang patuloy na nagtitinda si Aling Becca, iniisip niya ang matandang babae. Sana'y makabili siya ng pagkain at hindi magutom, bulong niya sa sarili. Lumipas ang mga oras at natapos na ang araw ng pagtitinda.
Nag-empake na si Aling Becca ng kanyang mga bote ng suka at naghahanda ng umuwi. Habang naglalakad siya pauwi, may nakita siyang isang magandang dalaga na lumapit sa kanya. Ang dalaga ay may mahabang buhok, magandang mukha, at suot na magandang damit na tila kumikislap sa araw. Magandang hapon po, bati ng dalaga. Magandang hapon din, sagot ni Aling Becca, bahagyang nagtataka sa pagkakakilala ng dalaga sa kanya. Aling Becca, ako po yung matandang babae na humingi ng tulong kanina, sabi ng dalaga, na ngayon ngumiti ng buong kagalakan. Hindi ako makapaniwala, ikaw ba yun Lola? Tanong ni Aling Becca, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Opo ako nga iyon, isa akong engkantada, at nais kong magpasalamat sa iyong kabutihan, sagot ng dalaga habang ang kanyang anyo ay nagiging mas maliwanag at kaakit-akit. Engkantada, ulit ni Aling Becca, hindi makapaniwala. Bakit po kayo nagpakilala bilang pulubi? Gusto kong makita kung gaano kabuti ang puso ng isang tao. At nakita ko na napakabait mo Aling Becca. Kaya naman nais kitang gantimpalaan, sabi ng engkantada, na ngayon ay may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Maraming salamat po, pero hindi ko po kailangan ng gantimpala. Ginawa ko lang po iyon dahil alam kong tama, sabi ni Aling Becca, na bahagyang napapaluha sa damdamin. Napakabuti mong tao Aling Becca. At dahil dyan, bibigyan kita ng isang mahiwagang banga, sabi ng engkantada habang iniaabot ang isang maliit na banga na tila kumikislap sa liwanag. Anong meron dito Lola? Tanong ni Aling Becca habang tinitingnan ang banga. Ang banga na ito ay hindi kailanman mauubusan ng suka. At ang suka na manggagaling dito ay magiging pinakamasarap at pinakahinahanap sa buong bayan, paliwanag ng engkantada. Maraming salamat po Lola. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan, sabi ni Aling Becca, na ngayon ay hindi na mapigilan ang kanyang mga luha ng kaligayahan. Ang tanging hiling ko lang ay patuloy kang maging mabait at matulungin sa iyong kapwa. Iyon lamang ang kailangan mong gawin, sabi ng engkantada bago tuluyang maglaho. Habang hawak-hawak ang mahiwagang banga, naramdaman ni Aling Becca ang kakaibang pag-asa at kasiyahan. Alam niyang malaki ang maitutulong nito sa kanyang pamilya at sa kanilang kinabukasan. Sa araw na iyon, umuwi si Aling Becca na puno ng pag-asa at panibagong lakas, handang harapin ang mga darating na hamon sa kanyang buhay. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Lenlen. Nay, ang saya-saya niyo po. Anong nangyari? Tanong ni Lenlen habang tinutulungan ng ina sa pag-aayos ng dala nitong gamit. Lenlen, may magandang balita ako, sabi ni Aling Becca, hindi mapigilan ang kanyang ngiti. Nakilala ko ang isang engkantada at binigyan niya ako ng isang mahiwagang banga. Engkantada, Nay, mahiwagang banga? Tanong ni Lenlen, halatang naguguluhan pero sabik na makinig. Oo anak, ang banga na ito ay hindi kailanman mauubusan ng suka. At ang suka na manggagaling dito ay magiging pinakamasarap at pinakahinahanap sa buong bayan, paliwanag ni Aling Becca habang ipinapakita ang banga kay Lenlen. Totoo po ba ito Nay? Tanong ni Lenlen, hindi makapaniwala sa naririnig. Oo anak, ito na ang sagot sa ating mga panalangin, sagot ni Aling Becca habang niyayakap ang kanyang anak. Nang dumating si Andeng mula sa eskwela, ibinahagi rin ni Lenlen ang magandang balita. Andeng, may dala si nanay na mahiwagang banga mula sa isang engkantada, sabi ni Lenlen na puno ng excitement. Talaga Nay? Tanong ni Andeng, halatang nag-aalangan pero sabik na makinig. Paano po nangyari iyon? Inilahad ni Aling Becca ang buong kwento mula sa pagtulong niya sa matandang babae hanggang sa pagbabalik ng engkantada bilang isang magandang dalaga. Habang nakikinig sina Andeng at Lenlen, hindi maiwasang mapangiti at mapaluha sila sa tuwa at pag-asa. Nay, hindi ko akalain na totoo ang mga ganitong kwento. Pero natutuwa ako para sa inyo, sabi ni Andeng habang hinahaplos ang banga. Makakatulong po talaga ito sa atin. Oo anak, ngayon, kailangan lang nating magpatuloy na maging mabait at matulungin sa ating kapwa, gaya ng bilin ng engkantada, sabi ni Aling Becca, puno ng determinasyon. Kinabukasan, sinubukan ni Aling Becca ang mahiwagang banga. Ibinuhos niya ang unang suka sa isang bote at agad na napansin ang kakaibang bango at linamnam nito. Ito na nga ang pinakamagandang biyaya na natanggap ko, sabi ni Aling Becca sa sarili habang inaayos ang mga bote. Sinimulang gamitin ni Aling Becca ang mahiwagang banga. Sa loob lamang ng ilang araw, napansin ng mga tao ang kakaibang sarap ng kanyang suka. Dumami ang kanyang mga mamimili at nagkaroon siya ng mas maraming kita.
unti-unti nang umaangat ang kanilang buhay. Isang umaga, habang abala si Aling Becca sa pagbuhos ng suka sa mga bote, isang lalaki ang lumapit sa kanyang pwesto. Aling Becca, itong suka mo, talagang napapasarap ang adobo ko. Anong sikreto mo? Tanong ng lalaki habang tumitikim ng kaunting suka mula sa isang maliit na lalagyan. Ah, wala naman po, ginagawa ko lang ito ng may pagmamahal, sagot ni Aling Becca, ngumingiti habang iniaabot ang isang bote ng suka sa lalaki. Kakaiba talaga Becca, mula nang gamitin ko ang suka mo, sabi ng mga anak ko, parang luto ng eksperto ang pagkain ko, patuloy ng lalaki, habang iniaabot ang bayad. Habang pinupuno ni Aling Becca ang mga bote, isang grupo ng kababaihan ang lumapit at bumili ng suka. Aling Becca, iyong kapitbahay namin, dinalhan ako ng ulam na ginamitan ng suka mo. Grabe, ibang-iba, ngayon lang ako nakatikim ng ganitong klaseng suka, komento ng isang babae. Talaga po, salamat sa inyong lahat, masaya akong nagugustuhan ninyo, masayang tugon ni Aling Becca, na halata ang kasiyahan sa kanyang mukha. Hindi nagtagal, dumating si Aling Celia, isang tindera ng isda sa palengke. Becca, simula noong gamitin ko ang suka mo sa aking paksiw, dumami ang bumibili. Ano bang meron dito? Tanong ni Aling Celia, na may ngiti sa kanyang labi. Siguro po Aling Celia, may kaunting swerte lang nadala, nakangiting sagot ni Aling Becca. Pasalamat tayo at nagugustuhan ng mga tao. Sa hapon ding iyon, habang nagliligpit si Aling Becca, lumapit ang kanyang anak na si Lenlen, na may dalang magandang balita. Nay, ang mga guro po sa school, tinanong ako kung saan natin nabibili ang suka. Sabi ko, ikaw ang gumagawa, at ngayon, gusto nilang mag-order para sa kanilang mga tahanan. Talaga anak, ay, salamat sa Diyos, tuwang-tuwa si Aling Becca. Ito'y magandang balita, maghanda tayo ng extra bukas para sa mga guro. Sa pag-uwi nila, kitang-kita sa mukha ni Aling Becca ang labis na kaligayahan. Sa kanilang hapagkainan, hindi niya napigil ang ibahagi sa kanyang asawa, na nasa telepono, ang magandang pangyayari. Manuel mahal, maraming bumibili ng ating suka. Pati mga guro sa school ni Lenlen, gustong-gusto ito, excited na kwento ni Aling Becca. Mabuti naman kung ganun Becca. Ibig sabihin gumaganda na ang takbo ng negosyo. Sana'y magpatuloy ito, tugon ni Manuel mula sa kabilang linya. Nagpapasalamat ako araw-araw, sabi ni Aling Becca. Sana nga'y magtuloy-tuloy na ang ating swerte. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni Aling Becca ang mga bote ng suka na kanyang napuno, naramdaman niya ang malalim na pasasalamat. Alam niyang ang mahiwagang banga ay hindi lamang nagdala ng swerte sa kanilang negosyo, kundi nagbukas din ito ng maraming pagkakataon para sa kanyang pamilya. Sa puso niya, umaasa siyang patuloy ang pag-asenso ng kanilang buhay, at nangako siyang gagawin ang lahat upang panatilihin ang kalidad ng suka na nagbigay daan sa kanilang bagong buhay. Dahil sa mataas na demand ng suka, napilitan si Aling Becca na palawakin ang kanyang negosyo. Nagpagawa siya ng malaking imbakan ng suka at kumuha ng mga tauhan upang makatulong sa kanya. Ang kanyang maliit na negosyo ay naging isang malaking operasyon. Isang umaga, habang pinag-uusapan nila ang plano para sa pagpapalawak, lumapit si Aling Becca sa kanyang mabuting kaibigang si Aling Mercy, na kilala sa kanyang kahusayan sa pamamahala. Mercy, kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong gawing mas malaki ang operasyon ng aking suka, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Pagtatapat ni Aling Becca, halatang may pag-aalala. Naku Becca, alam mo namang nandito lang ako para tumulong. Ano ba ang mga kailangan mo para sa pagpapalawak? Tanong ni Aling Mercy, na handang-handang suportahan ang kaibigan. Kailangan ko ng mas malaking lugar para sa produksyon at bodega, at syempre, mga karagdagang tauhan para sa pagsalin sa mga bote at pagbebenta, paliwanag ni Aling Becca. Napakagandang balita yan Becca. Tiyak na maraming matutuwa sa paglago ng iyong negosyo. Tumutulong ka na sa komunidad, nabibigyan mo pa ng trabaho ang iba, sagot ni Aling Mercy, puno ng pagmamalaki sa kaibigan. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagtungo si Aling Becca sa munisipyo para makipag-usap sa opisyal na nag-aasikaso ng mga papeles para sa mga negosyo. Magandang umaga po, gusto ko sanang palawakin ang aking negosyo ng suka. Ano po ba ang mga kailangan kong ihanda para dito? Tanong ni Aling Becca sa opisyal. Magandang umaga rin, Aling Becca. Kailangan niyo pong magsumite ng mga bagong dokumento at kumuha ng karagdagang permit para sa inyong expansion.
Kasama na rin po dyan ang environmental clearance dahil malaki na ang operasyon nyo, paliwanag ng opisyal. Ah, ganun po ba? Sige po, aasikasuhin ko ang mga kailangan. Maraming salamat po, sagot ni Aling Becca, determinadong makumpleto ang lahat ng requirements. Sa pagbabalik sa tindahan, dama ni Aling Becca ang bigat ng responsibilidad na kanyang kinakaharap. Lenlen, Andeng, tumulong kayo sa akin ha. Lumalaki na ang ating negosyo, at kailangan ko ng suporta ninyo, pakiusap niya sa mga anak habang nag-uusap sila sa hapunan. Opo Nay, excited na rin po ako. Matututo akong magbote at mag-ayos ng suka, masiglang tugon ni Andeng. Ako rin po Nay, tutulong ako sa pag-aayos ng mga papeles at sa pagtanggap ng mga order, dagdag ni Lenlen, na nais ding mag-ambag sa lumalaking negosyo ng pamilya. Sa mga sumunod na linggo, abala si Aling Becca at ang kanyang mga anak, kasama si Aling Mercy, sa paghahanda ng bagong bodega. Inarkila nila ang isang malawak na lote malapit sa kanilang bahay at nagtayo ng isang maluwang na bodega para sa imbakan ng suka. Habang nakatayo sa gitna ng bagong bodega, hindi maiwasang maramdaman ni Aling Becca ang isang malalim na pasasalamat. Nagsimula lang tayo sa maliit na banga, ngayon, may malaki na tayong operasyon. Salamat sa Diyos at sa mahiwagang banga, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang bagong gawang pasilidad. Hindi nagtagal, natapos ang bodega at nagsimula na silang kumuha ng mga bagong tauhan. Sa tulong ni Aling Mercy, nagkaroon ng maayos na training ang mga tauhan para matiyak ang kalidad ng suka. Becca, tingnan mo, ang dami na nating natutulungan. Hindi lang sa suka, kundi sa pagbibigay ng trabaho sa mga tao, sabi ni Aling Mercy, habang pinagmamasdan ang mga bagong tauhan na masigasig na nagtatrabaho. Oo Mercy, nakakataba ng puso na makitang umuunlad hindi lang ang negosyo kundi pati na rin ang ating komunidad, tugon ni Aling Becca, puno ng kagalakan at pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog ang araw at unti-unting naglalaho ang liwanag, napuno ang puso ni Aling Becca ng hindi maipaliwanag na kasiyahan. Ang kanyang munting negosyo ay hindi lamang isang negosyo ngayon, ito ay isang pamayanan, isang pamilyang magkasamang umuunlad patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Dahil sa tagumpay ni Aling Becca, nagsimulang mag-inggit si Lola Charo. Hindi niya matanggap na ang dating tinatawag niyang pabigat ay ngayon ay nagiging matagumpay. Naging mas malupit pa si Lola Charo kay Aling Becca. Isang hapon, habang naghahanda si Aling Becca ng hapunan, pumasok si Lola Charo sa kusina. Ang mukha niya ay puno ng hindi maipaliwanag na galit. Becca, ano ba talagang ginagawa mo sa iyong suka at biglang sikat ito? Sigurado ka bang malinis ang iyong konsensya sa iyong negosyo? Tanong niya. Ang tono ay puno ng pagdududa at panunumbat. Inay, wala po akong ginagawang masama. Lahat ng ito ay bunga ng pagpapala at pagpupursige, sagot ni Aling Becca. Pinipilit panatilihing mahinahon ang kanyang boses kahit nasasaktan. Hindi ako naniniwala, baka kung ano-anong milagro ang iyong ginagawa. Hindi natural ang biglang paglago ng isang negosyo, sigaw ni Lola Charo, hindi mapigilan ang kanyang inggit. Inay, hindi po ako gumagamit ng kung ano-anong iligal na kemikal. Isang magandang pagkakataon po ang dumating sa akin, at sinikap kong pagbutihin ito, paliwanag ni Aling Becca, ngunit kitang-kita ang lungkot sa kanyang mga mata dahil sa hindi pagkakaunawaan nila ng biyenan. Magandang pagkakataon o hindi, siguraduhin mo lang na hindi ito babalik sa atin. Ayokong madamay sa anumang kapahamakan, patuloy na sabi ni Lola Charo, na lumalabas ang takot sa kanyang mga salita. Ang gabi ay nagpatuloy na may bigat sa hangin. Sa kanilang hapagkainan, halos walang kumikibo. Si Lenlen at Andeng, na nakarinig sa pagtatalo, ay nagpalitan ng mga tingin. Pagkatapos ng hapunan, nilapitan ni Lenlen ang kanyang ina sa kusina habang nagliligpit si Aling Becca ng mga pinggan. Nay, huwag niyo na po sanang dibdibin ang mga sinabi ni Lola. Alam naman po namin na mabuti ang inyong hangarin, sabi ni Lenlen, habang tinutulungan ng ina. Salamat anak, masakit man, ngunit kailangan nating intindihin ang lola mo. Baka may pinagdadaanan lang siya na hindi natin alam, sagot ni Aling Becca. Sinusubukan pang ngumiti sa kabila ng sakit. Sa kanyang silid, hindi mapakali si Aling Becca. Nagdarasal siya, humihingi ng gabay at proteksyon para sa kanyang pamilya. Panginoon, naway hindi magdulot ng kasamaan ng anumang pagpapala na aking natanggap. Gabayan niyo po kami sa lahat ng oras, bulong niya sa kanyang panalangin. Kinabukasan,
Sa pagtungo ni Aling Becca sa palengke, hindi niya maiwasang mag-alala sa mga sinabi ni Lola Charo. Ngunit sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng mga ngiti at pagbati ng kanyang mga suki at kapwa tindera. Aling Becca, tulad ng dati, pakisuplayan naman ako ng iyong suka. Talagang nagdudulot ito ng sarap sa aking mga niluluto, sabi ni Aling Nena, isa sa kanyang mga suki. Ang init ng pagtanggap at suporta mula sa kanyang mga customer ay bahagyang nagpagaan ng kanyang loob. Sa bawat papuri at pasasalamat na kanyang natatanggap, napapatibay nito ang kanyang paniniwala na sa kabila ng mga pagsubok sa tahanan, tama at marangal ang kanyang ginagawa. Dahil sa kanyang naipon na pera mula sa lumalagong negosyo ng suka, naisipan ni Aling Becca na lumipat na ng bahay. Nakakita siya ng isang simpleng bahay na kaya nilang rentahan para maiwasan ang patuloy na hindi magandang pagtrato ng kanyang biyenan, at upang magkaroon ng mas mapayapang kapaligiran para sa kanyang mga anak. Naisip din niya na ito na ang tamang panahon para pauwiin ang kanyang asawa mula sa Maynila upang matulungan siya sa lumalaking negosyo, at para magsama-sama na rin silang bilang pamilya. Isang gabi, habang nag-aayos si Aling Becca ng hapunan, kinausap niya ang kanyang mga anak tungkol sa kanilang paglipat. Andeng, Lenlen, may mahalaga akong balita. Nagpasya akong lumipat na tayo ng bahay. Nakahanap ako ng isang lugar na mas malaki at mas komportable para sa ating lahat, pagbabahagi ni Aling Becca habang inihahain ang pagkain. Talaga po, Nay. Bakit po? Tanong ni Lenlen, na may halong sorpresa at pag-aalala sa kanyang boses. Para tayo'y magkaroon ng bagong simula. At para na rin maiwasan natin ang hindi magandang kapaligiran dito. Gusto ko kayong lumaki na masaya at walang iniisip na problema, paliwanag ni Aling Becca. Sinusubukan niyang panatilihing magaan ang usapan. Paano po si Lola? Hindi po ba siya magagalit? Tanong ni Andeng, nag-aalala sa magiging reaksyon ng kanilang lola. May mga bagay tayong kailangang gawin para sa ikabubuti ng ating pamilya, kahit na minsan ay mahirap itong tanggapin ng iba. Magiging maayos din ang lahat sa huli, sagot ni Aling Becca, puno ng pag-asa. Nang gabing iyon, tumawag si Aling Becca sa kanyang asawa upang sabihin ang balita at ang kanyang plano. Manuel mahal, naisip ko na oras na para magsama-sama tayo. Lumalaki na ang negosyo, at kailangan ko ang iyong tulong dito. At may isa pa akong desisyon, lilipat na tayo ng bahay, sambit ni Aling Becca. Ang boses ay halong kaba at pananabik. Nakakagulat naman yan, Becca. Pero kung iyan ang sa tingin mo'y makakabuti sa atin, nasa iyo ang aking suporta. Mas mabuti nga siguro na magkasama na tayong pamilya para mas matutukan natin ang negosyo at ang pag-aaral ng mga bata, tugon ni Manuel. Ang tono ay puno ng suporta at pagmamahal. Oo mahal, oras na para magsama-sama tayo, lalo na para kina Andeng at Lenlen. Magiging maganda ito para sa atin lahat, sagot ni Aling Becca, nadarama ang bigat sa kanyang dibdib na unti-unting nawawala. Sa mga sumunod na linggo, abala si Aling Becca at ang kanyang mga anak sa paglilipat. Habang inaayos nila ang kanilang mga gamit, hindi maiwasang makaramdam si Aling Becca ng kaba at excitement sa bagong yugto ng kanilang buhay. Sa araw ng kanilang paglipat, sinalubong sila ng kanilang bagong kapitbahay. Welcome sa inyong bagong tahanan. Mukhang magiging masaya kayong kapitbahay, bati ng isang mabait na ginang. Maraming salamat po, tugon ni Aling Becca. Ngumiti siya, damang-dama ang bagong simula para sa kanilang pamilya. Nang sa wakas ay magkasama-sama na ang buong pamilya sa kanilang bagong tahanan, nagtipon sila para sa isang simpleng hapunan. Sa wakas, magkakasama na tayo. Ito ang simula ng bagong kabanata para sa ating lahat, sabi ni Manuel, habang nakatingin sa kanyang mag-ina. Oo mahal, bagong bahay, bagong buhay. Magkasama at walang makakapigil sa atin, sagot ni Aling Becca, puno ng determinasyon at pag-asa para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Sa kabila ng tagumpay, maraming pagsubok pa rin ang hinarap ni Aling Becca. May mga nagpakalat ng tsismis laban sa kanya at may mga nagtangkang sirain ang kanyang negosyo. Ngunit sa tulong ng kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay, nalampasan niya ang mga ito. Isang hapon, habang nag-aayos si Aling Becca ng mga bagong bote ng suka sa kanyang tindahan, lumapit ang kanyang kaibigang si Aling Mercy. Becca, may naririnig akong hindi magagandang balita, simula ni Aling Mercy. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. May mga tsismis na kumakalat na ang iyong suka daw ay may halong kemikal na nakakasira sa kalusugan. Napahinto si Aling Becca sa kanyang ginagawa,
tila biglang nawalan ng lakas. Ha, pero paanong, wala naman akong ginagamit na kahit ano maliban sa natural na proseso, tugon niya. Ang kanyang boses ay halo ng pagkabigla at pagtanggi. Alam ko, Becca. Alam kong malinis ang iyong konsensya at negosyo. Ngunit alam mo naman kung paano ang mga tao, lalo na kapag nakakakita sila ng umuunlad na katulad mo, sabi ni Aling Mercy, hinahawakan ng kamay ni Aling Becca bilang suporta. Ano ang gagawin ko, Mercy? Paano ko patutunayan na mali ang mga chismis na ito? Tanong ni Aling Becca. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Magtulungan tayo. Pwede tayong kumuha ng serbisyo ng isang laboratorio para mag-test ng mga samples ng iyong suka. Kapag may resulta na, pwede natin itong ipakita sa mga tao, mungkahi ni Aling Mercy. Sumang-ayon si Aling Becca sa ideya. Kinabukasan, nagtungo sila sa isang kilalang laboratorio sa kanilang bayan at nagpasuri ng mga samples ng suka. Habang hinihintay ang resulta, hindi maiwasan ni Aling Becca na makaramdam ng matinding pagkabalisa. Mahal, paano kung maniwala ang mga tao sa chismis? Paano na ang ating negosyo? Tanong ni Aling Becca sa kanyang asawa, isang gabi habang sila'y nag-uusap bago matulog. Huwag kang mag-alala, Becca. Nandito ako, nandito kaming lahat para suportahan ka. At alam natin ang katotohanan, sagot ni Manuel, mahigpit na niyakap ang kanyang asawa bilang tanda ng suporta. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta ng pagsusuri sa suka. Tulad ng inaasahan, negatibo ang mga ito sa anumang kemikal o sangkap na makakasira sa kalusugan. Masayang-masaya si Aling Becca at agad niyang ipinakalat ang magandang balita sa kanyang komunidad kasama ang tulong ni Aling Mercy. Gumawa sila ng mga leaflets na may kalakip na kopya ng laboratory results at ipinamigay ito sa palengke, sa mga suki, at kahit sa mga dumadaan. Aling Becca, nakita ko ang resulta ng pagsusuri ng iyong suka. Mabuti at malinaw na ngayon na malinis ang iyong produkto, sabi ni Aling Nena, isa sa mga tapat niyang suki. Salamat po, Aling Nena. Mahalaga po sa akin na malaman ninyong lahat na ligtas at natural ang aking suka, sagot ni Aling Becca. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa suporta ng kanyang mga parokyana. Habang unti-unting lumilinaw ang mga alinlangan sa kanyang produkto, hindi pa rin maiwasan ni Aling Becca ang makaramdam ng lungkot dahil sa mga hindi magandang chismis na kumalat. Isang gabi, habang naghahapunan sila, binuksan niya ang kanyang saloobin sa kanyang mga anak. Andeng, Lenlen, minsan ay may mga taong hindi natutuwa sa tagumpay ng iba. Ngunit ang mahalaga ay alam nating tama ang ating ginagawa, paalala ni Aling Becca sa kanyang mga anak, na dama ang bigat ng mga nagdaang araw. Tama po kayo, Nay, at ipinagmamalaki po namin kayo. Hindi po kayo sumuko kahit mahirap, sagot ni Lenlen, na hinahawakan ng kamay ng kanyang ina bilang tanda ng suporta. Opo, Nay. At kitang-kita naman po namin kung gaano kayo nagtrabaho ng husto. Marami po ang nagmamahal at sumusuporta sa inyo, dagdag ni Andeng, ngumiti sa kanyang ina. Sa mga sumunod na linggo, sa kabila ng mga pagsubok, unti-unting napanumbalik ni Aling Becca ang magandang reputasyon ng kanyang suka. Lalong lumakas ang benta at nadagdagan pa ang kanyang mga suki. Ang suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan, pati na rin ang tiwala ng kanyang komunidad, ay nagbigay sa kanya ng lakas upang patuloy na harapin ang anumang hamon. Hindi nagpatalo si Aling Becca sa mga pagsubok. Pinagpatuloy niya at pinalawak pa ang kanyang negosyo. Nakipagtulungan siya sa iba pang mga negosyante at nagbukas ng mga bagong sangay sa iba't ibang bayan. Isang umaga, habang nagpaplano si Aling Becca para sa pagpapalawak ng kanyang negosyo, tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo si Aling Mercy. Mercy, naisip ko na oras na para dalhin natin ang ating suka sa mas malawak na merkado. Ano sa palagay mo kung magbukas tayo ng mga bagong sangay sa kalapit na mga bayan? Tanong ni Aling Becca, puno ng pananabik sa boses niya. Becca, magandang ideya iyan. Alam mo, marami na ring nagtatanong sa akin kung saan pa nila mabibili ang ating suka maliban dito sa atin. Sa palagay ko, tatangkilikin din ito sa ibang lugar, tugon ni Aling Mercy, halatang suportado niya ang plano. Mabuti kung ganun. Siguro, kailangan nating pag-aralan kung saan magandang magbukas ng mga tindahan at kung sino-sino ang pwede nating maging kasosyo doon, sabi ni Aling Becca, habang tinitingnan ang mapa ng kanilang rehiyon sa kanyang lamesa. Nag-schedule sila ng mga pagpupulong sa mga potensyal na kasosyo sa iba't ibang bayan.
Sa bawat pagpupulong, maingat na ipinakita ni Aling Becca ang kalidad ng kanyang produkto at ang potensyal nito sa merkado. Alam niyo po, gawa po ito sa pinakasariwang sangkap at walang halong kemikal. Sa aming maliit na bayan, marami na po ang tumatangkilik sa aming suka dahil sa natatangi nitong lasa, paliwanag ni Aling Becca sa isang grupo ng interesadong negosyante sa isang kalapit na bayan. Isa sa mga negosyante, si Mr. Bautista, ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan. Aling Becca, nakakabilib ang dedikasyon ninyo sa kalidad ng inyong produkto. Nais ko pong maging bahagi ng inyong paglago. Handa akong maging distributor ng inyong suka sa aming bayan. Salamat Mr. Bautista. Masaya po kaming makatrabaho kayo, tugon ni Aling Becca. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwa at pasasalamat. Sa kanilang pag-uwi, hindi maitago ni Aling Becca ang kanyang kasiyahan. Mercy, salamat ha. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, sabi niya sa kaibigan habang sila ay nasa biyahe pa uwi. Becca, simula pa lang, magkasama na tayo dito. Pareho nating pangarap ito, at gagawin natin ang lahat para ito'y magtagumpay, sagot ni Aling Mercy. Hinawakan ang kamay ni Aling Becca bilang tanda ng kanilang matibay na samahan. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbukas ang mga bagong sangay ng suka ni Aling Becca sa iba't ibang bayan. Sa bawat pagbubukas, naroon si Aling Becca para personal na masiguro ang kalidad at serbisyo. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang produkto at ang kanyang malasakit sa mga mamimili ay lalong nagpatibay sa reputasyon ng kanyang tatak. Sa pagtatapos ng taon, nang magtipon-tipon sila para sa isang salo-salo kasama ang lahat ng kanilang mga empleyado at kasosyo, hindi napigilan ni Aling Becca ang magpasalamat. Dahil sa inyong lahat, lumago ang ating munting negosyo. Ito'y hindi lamang tagumpay ko, kundi tagumpay nating lahat, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng pasasalamat at pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Sa paglipas ng panahon, habang patuloy na umuunlad ang negosyo ni Aling Becca, dahan-dahan ding nagbago ang pakikitungo ni Lola Charo sa kanya. Napansin ni Lola Charo kung paano nagsikap at nagtagumpay si Aling Becca sa kabila ng lahat ng pagsubok, at unti-unti itong umukit ng paghanga at respeto sa kanyang puso. Isang hapon, habang magkasama silang nag-aayos ng tindahan, nagkaroon sila ng mahaba at makabuluhang pag-uusap. Becca, maaari ba tayong mag-usap? Sabi ni Lola Charo, na may bahagyang pag-aalangan sa kanyang tinig. Opo inay. Ano po ba ang gusto ninyong pag-usapan? Sagot ni Aling Becca, na nagulat sa hindi inaasahang pag-anyaya ni Lola Charo. Alam mo Becca, marami akong naging pagkakamali sa pagtrato sa iyo noon. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kahirap ang iyong pinagdaanan at kung paano mo pinagsikapang umangat sa buhay. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking nasabi at nagawa. Pagtatapat ni Lola Charo, ang kanyang mga matay nagpapahiwatig ng sinseridad. Napaluha si Aling Becca sa narinig. Inay, salamat po sa inyong mga salita. Mahalaga po sa akin na marinig iyan mula sa inyo. Pinapatawad ko po kayo. Becca, gusto kong makabawi sa iyo. Hayaan mo akong tumulong sa iyong negosyo. Gusto kong maging bahagi ng iyong tagumpay, sabi ni Lola Charo, na ngayon ay may ngiti ng pag-asa. Inay, malugod ko pong tatanggapin ang anumang tulong na maibibigay ninyo. Masaya ako na nais ninyong tumulong sa pagpapalago ng negosyo, tugon ni Aling Becca. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at pagpapatawad. Sa mga sumunod na araw, aktibong nakilahok si Lola Charo sa pagpapatakbo ng tindahan. Natutunan niya ang pagbobote ng suka at madalas siyang makitang nakikipag-usap sa mga customer, na ipinagmamalaki ang kalidad ng produkto. Isang umaga, habang naghahanda para sa isang malaking delivery, nakita ni Andeng kung paano nagtutulungan ang kanyang nanay at lola. Ate, nakikita mo ba sina lola at nanay? Tingnan mo kung paano na sila magkasundo ngayon, puna ni Andeng, habang pinapanood ang dalawa. Oo nga Andeng, parang hindi na sila yung dati. Mas masaya na ang pamilya ngayon, nakakatuwa, sagot ni Lenlen. Ang kanyang mukha ay sumasalamin sa kasiyahang nadarama sa pagbabago ng kanilang pamilya. Isang gabi, habang naghahapunan, binuksan ni Aling Becca ang isang mahalagang paksa. Inay, nais kong magpasalamat sa lahat ng iyong tulong. Hindi ko inakalang magiging ganito kaganda ang pagtutulungan natin. Becca, salamat din sa iyo. Tinuruan mo ako ng maraming bagay, lalo na sa pagiging mapagpatawad at matyaga. Masaya ako na nakita ko ang iyong pag-unlad at naging bahagi ako nito, tugon ni Lola Charo.
Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal at paghanga. Sa kabanatang ito ng kanilang buhay, ang dating alitan at hinanakit ay napalitan ng pagtutulungan at pag-unawa. Ang pagbabago ni Lola Charo ay hindi lamang nagdulot ng kapayapaan sa kanilang tahanan, kundi nagpatibay din sa kanilang pamilya, na ngayon ay mas matatag at masaya. Naging masagana ang buhay ni Aling Becca, at sa paglago ng kanyang negosyo, marami siyang natulungang tao sa kanilang bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at maraming benepisyo. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa lahat na ang kabutihan ay laging may gantimpala. Isang umaga, habang pinaplano ang pagdaragdag ng mga bagong kagamitan sa produksyon, tinipon ni Aling Becca ang kanyang mga empleyado para sa isang pagpupulong. Sa kanilang maliit na conference room sa pabrika, bawat isa ay may dala-dalang talaan ng kanilang mga gawain at mukhang handang makinig at magbigay ng input. Maraming salamat sa inyong pagsisikap at dedikasyon, panimula ni Aling Becca, habang nakatingin siya sa bawat isa sa kanila. Dahil sa ating sama-samang pagtutulungan, marami tayong narating at marami pa tayong mararating. Marami na rin po kaming natutunan sa ilalim ng inyong pamamahala, Aling Becca. Salamat po sa pagkakataong ito, sabi ni Mang Rene, isa sa mga matagal ng empleyado. Aling Becca, hindi lamang po trabaho ang naibigay ninyo sa amin, kundi isang pamilya din. Ramdam po namin ang inyong malasakit, dagdag ni Lina, isang bagong ngunit masigasig na empleyado. Sa pagpapatuloy ng pagpupulong, pinag-usapan nila ang mga plano sa pagpapalawak ng produksyon at mga ideya para sa pagpapabuti ng kanilang mga produkto. Si Aling Becca, sa kanyang parte, ay patuloy na nakikinig at sumasagot sa mga katanungan ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit si Aling Mercy kay Aling Becca. Becca, nakakamangha ang iyong ginagawa. Hindi lamang ikaw ang umasenso, kundi pati na rin ang buong komunidad. Ibang-iba ka talaga. Nako Mercy, hindi ko naman ito magagawa kung wala kayong lahat. Kayo ang aking lakas, tugon ni Aling Becca. Ang kanyang matay may bahid ng luha ng kagalakan. Isang hapon, habang nagmamasid si Aling Becca sa pag-aayos ng mga suka, nilapitan siya ng isang grupo ng mga estudyante mula sa lokal na universidad. Nais nilang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa kanyang kwento bilang bahagi ng kanilang proyekto sa klase. Aling Becca, narinig po namin ang tungkol sa inyong inspirasyong kwento. Pwede po ba kaming gumawa ng dokumentaryo tungkol sa inyo? Nais po naming ibahagi ang inyong kwento sa mas maraming tao, tanong ng isang estudyante. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at respeto. Oo naman mga bata, masaya akong makatulong sa inyong proyekto. Mahalagang malaman ng mga kabataan na kahit anong hirap ang maranasan ay may pag-asa, sagot ni Aling Becca, puno ng sigla. Habang kinukunan siya ng video at ini-interview, ibinahagi ni Aling Becca ang kanyang mga pinagdaanan, mula sa mahirap na simula hanggang sa kanyang tagumpay. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng determinasyon, pagsisikap, at lalo na ang pagiging mabuti sa kapwa. Ang dokumentaryo ay kalaunan ay ipinalabas sa lokal na telebisyon at naging viral sa social media. Maraming tao, lalo na ang mga kabataan, ang na-inspire sa kanyang kwento at nagpadala ng mga mensahe ng pasasalamat at paghanga. Ang gabi pagkatapos ipalabas ang dokumentaryo, mag-isang umupo si Aling Becca sa kanilang bakuran, tumingin sa mga bituin, at nagpasalamat sa lahat ng biyayang natanggap. Salamat engkantada sa mahiwagang banga na nagpabago ng aming buhay, sa bawat pagsubok na nagpatatag sa akin, at sa bawat biyayang aking natanggap. Lahat ng ito, para sa aking pamilya at sa aking komunidad, bulong niya, ang puso'y puno ng pasasalamat at kapayapaan.